Yan mga kapatid, akyat na po tayo dito sa ating auditorium. Sa ilang saglit lamang po, mag-uumpisa na po yung ating challenge night. Sa mga kapatiran po, akyat na po tayo dito sa ating auditorium. Sa ilang saglit lamang po, ay mag-uumpisa na po yung ating challenge night. Amen. Ayan mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po'y mag-uumpisa na ng ating challenge night. Sa mga nandito po tayo lahat at tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. And amen. And amen po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pananambahan po na meron kami at sa pagkakataon, Panginoon, at sa malaya, Panginoon, na paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na narito, Panginoon, at ganun din, Panginoon, sa mga
parating pa po, Panginoon. Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, dito sa pagpunta ng sa gayon, Panginoon, sa gabing ito, sama-sama kami, Panginoon, na mag-aral at sumamba sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po muli at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, especially po yung aming pastor and then yung mga ibang kasama niyo, Panginoon, sa kanilang lakad, Panginoon. Maraming salamat po sa buong pananambahan na ito, Panginoon. Kayo po'y magbigay ng paggabay, Panginoon, sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa mga tatayo dito sa iyong harapan. At the same time, Panginoon, sa magbabahagi, Panginoon, na iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. So manatili po tayong nakatayo at tayo po'y umawit sa ating Panginoon sa pangunguna po ni Brother Yuri. Amen. So manatili po tayo nakatayo at kantayin po natin ng A New Name in Glory. For the first, second, third stanza. Ready, ready, sing. I was once a sinner, but I came for to receive from my Lord. This was waiting in heaven, and I found that it always kept His word. For His a new name, written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. I thought I could be just in the story. A sinner
Yan, amen. Maaari na po tayo maupo at muli, no, magandang gabi po sa ating lahat at amen sa masayang awitin po natin sa ating Panginoon bilang parte ng ating pananambahan sa gabing ito. Amen. And then para naman po sa ating mga announcement, syempre po yung gawain po natin ay tuloy-tuloy pa rin po yan at sa ating mga miyembro po ng Iglesia mga kapatid, patuloy din po nating suportahan po yung ating gawain. Lalo na po bukas po, Sabado po. And then syempre may gawain po dun sa Maragondon, no, siguro yung sa group chat kanina. May mga sasama na po doon sa ating gawain po doon sa Maragondon. So amen po 'yon at syempre no sa mga ibang sasama po i-anos na lang po 'yan and then i-timbrin nyo na lang po sa natin sa group chat po natin doon sa DL for Maragondon kapagkat yung iba sa atin is nandun po bukas mga kapatid. So amen po 'yan at syempre a blessing po 'yon na makakatulong po tayo doon sa ating gawain po doon syempre sa pangunguna po ng ating pastor and then yung mga workers po doon mga kapatid, syempre kung ano man yung mga gawain doon mga kapatid, blessing po yun. Kaya supportan po natin yan yung gawain po doon sa DL Farm Maragondon po bukas po. So para po sa mga karagdagang announcement po tungkol po dyan, so i-announce na lang po yan mamaya or i-ano na lang po yan sa ating group chat po mga kapatid. At syempre yung ating Sunday, syempre wag po natin kakaligtaan po yan na be on time po tayo, lalo na po sa Sunday School. Syempre para po mas marami po tayong matututunan po mga kapatid. At syempre, ganun din po no, yung mga bisita din po natin, and then yung mga bagong baptize po, hikayatin po natin sila na agahan po ng pagpunta dito no, sa darating po na Sunday para po makadalo din po ng ating Sunday School mga kapatid. And then syempre yung buong pananambahan po yan sa darating po na Sunday mga kapatid, ihanda po natin syempre yung ating puso't isipan. At syempre yung ating mga prospect po ng mga bisita and then yung mga newly baptized po mga kapatid. So, syempre patuloy din po natin silang ipanalangin na magpatuloy sa gawain. At the same time mga kapatid, yung patuloy din po natin silang i-follow up. And then syempre sa iba po natin mga prospect po na mga bisita po mga kapatid, patuloy din po natin silang i-follow up mga kapatid, mapa-Facebook man. Syempre sa atin naman medyo madali na lang po yung pag-iimbita, di ba? And then syempre dun sa mga kaibigan natin na naging bisita natin ito mga nagdaang araw, mga kapatid, nagdaang linggo. So, madali na lang po yan. At syempre, dun sa mga, syempre, yung physical, mga kapatid. So, patuloy po natin, syempre, yung ating mga follow-up and then yung ating soul winning, mga kapatid, patuloy din po natin yan. Pagtingin po, syempre, sa gawa. Para naman po yan sa ating gawain, mga kapatid. And then, syempre po, no, yung ating mga ibang announcement, yung ating mga tungkulin po, syempre, yung mga commitment po syempre sa ilaw at sa tubig mga kapatid. So tuloy-tuloy pa rin po natin yan i-comply mga kapatid at ibigay na lang po natin yan kay Sister Shomai po mga kapatid. At ganyan din po sa ating baptistry para po magawa na po yan sa mas lalo madaling panahon mga kapatid yung ating baptistry po mga kapatid. So patuloy po natin yan supportan syempre yung project po natin yan para po dito na po mismo sa harapan yung ating baptistry. So blessing po yun mga kapatid at kumbaga dagdag, syempre, improvement po ng ating iglesia, yung mga kapatid, yung magkaroon na ng baptistry sa harapan po. So, tuloy-tuloy po natin yan na ibigay din po kay Sister Shomai po, mga kapatid. At syempre po, no, yung ating mga TSW funds, syempre, nakalaki po doon yung ating support and then allowance po para po sa ating pastor, mga kapatid. At the same time, yung ating DL Farm Maragondon, mga kapatid. So, syempre, lahat naman po ng pondo po na yan is nagagamit po sa ating gawain, mga kapatid. Mapadito man and then dun sa ating DL Farm Maragondon. Kaya, blessing po yan sa atin na maging party po tayo sa bawat mga tungkulin natin and then sa bawat gawain po natin dito sa iglesia, mga kapatid. Mapa-spiritual man, financial or material, mga kapatid. So, amen po yun, no? And then, syempre, patuloy din po natin supportan yung ating mga ganap din. Syempre, din sa ating social media, tulad po niyan, live po tayo. At syempre, dun sa mga nanonood po ng live. So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po tayo sa ating challenge night po, mga kapatid. And then, syempre, sa ating mga miyembro, syempre, lalo naman, karamihan naman po sa atin dito, may mga Facebook o social media, mga kapatid. So, i-share po natin yan yung ating mga gawain po natin mismo. Maging proud po tayo sa ating mga gawain po natin. Syempre, pagpapala po yan spiritual, mga kapatid. So, syempre, gawin natin makabuluhan po yung ating social media, mga kapatid, sa pagbahagi natin yung mga ganap natin dito sa iglesia sa ating mga kaibigan sa social media mo, mga kapatid. Siyempre, marami po tayong mga pictures po dyan na siyempre, about sa gawain po natin. Siyempre, lalo na yung ating choir, mga kapatid. So, i-share po natin yan sa ating mga Facebook and then YouTube, mga kapatid. At siyempre, para po sa mga karagdagang announcement po, mga kapatid, sa mga assign po sa bawat miyembro, mga kapatid. So, tingin lang po tayo dyan sa ating church bulletin po. So, may mga announce po dyan sa mga task po natin na
ginagampanan mo mga kapatid sa flower assign, Bible reading. So tignan na lang po natin yan dyan sa ating church bulletin po mga kapatid. At para po sa ating mga karagdagang announcement po, si Pastor na lang po mamaya mga kapatid. At syempre welcome po natin si brother po, no, yung ating patuloy na umaatin na bisita po. No? So amen po. So brother, so patuloy ka po na maglingkod sa ating Panginoon mga kapatid. And then syempre blessing na po yun. Hindi lang po Sunday, kundi sa ibang activities po, nandito na po yan si brother po mga kapatid. Kaya amen po yun, Brad. At syempre isa to sa atin na ikakalago natin sa iglesia mga kapatid. At syempre yung ating pananampalataya sa ating Panginoon mga kapatid. Amen po. And then ngayon naman dako po tayo sa ating mga testimony. So magtatawag po tayo ng mga ilan ng mga kapatiran po natin na magbibigay ng pasasalamat at patotoo sa ating Panginoon. So unahin na po natin ang una na magbibigay ng kanyang pasasalamat. Tawagin po natin si Sister Layrene. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon kasi ngayon po makakasama ako sa Maragondon. Tapos pinayagan po ako ni Papa kasi sinundo ako ni Lolo. Thank you sa Panginoon kasi kung hindi ako sinundo ni Lolo, hindi din ako makakasama ngayon. So salamat sa Panginoon tsaka sa blessings niya na binibigay sa amin. Tsaka thank you din kasi kanina sa sobrang dami kong ginagawa natapos ko yun. Kaya siguro nakasama ako ngayon. Kaya kasi naging free ako kasi kanina ang dami naming ginawa sa school. So thank you sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng knowledge and wisdom para matapos yon. Tsaka ngayon po na naka-attend po ako sa challenge night and makakasama ko po kayo bukas sa Maragondon. Yan lang po. Thank you. And amen kay Sister Layrene. So ang pangalawa naman na magbibigay ng kanyang pasasalamat at patotoo sa Panginoon, ating pong tawagin si Sister Lisa. Amen. Good evening po sa ating lahat. Ako naman nagpapasalamat ako sa Panginoon. Siyempre sa kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tsaka sa akin din. Siyempre, kasi parang sobrang nanghihina yung katawan ko kasi siguro sobrang trabaho. Siyempre paglalabas sa bahay. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng kalakasan ngayon na nakapag-church ako. Salamat sa Panginoon din sa kalakasan ni Brother Jun din sa pagbiyahe niya kasi sobrang layo talaga yung biyahe niya araw-araw. Yun salamat sa pag-iingat niya sa kanya, sa kalusugan niya. Yun salamat sa Panginoon tsaka sa blessing na natatanggap namin sa araw-araw. At tsaka doon nga pala sa mga namin disciple namin dyan, sa pag Sunday yun salamat sa Panginoon kasi nakaka-attend na rin sila. Sila mismo talaga yung pumupunta sa bahay. Yun, salamat sa Panginoon. Salamat sa pagpapala na yan na ibinibigay sa atin. Saka salamat sa kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon yun. Salamat po. And amen kay Sister Lisa. So, susunod naman na magbibigay ng kanyang pasasalamat. Tawagin po natin Sister Nati. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman malaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon sa kalakasan natin, lalong-lalo na salamat sa Panginoon dahil nandito pa rin kami, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit na si Brother Larry, ganyan siya, patuloy pa rin siya naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, wag mong hayaan na magapi ka ni Satan sa kalagayan mo na yan.
talagang patuloy ka pa rin maglingkod sa Panginoon dahil siya lang talaga ang inaasahan natin sa lahat ng ating mga, lalo kahit na nga nagkukulang tayo, pero patuloy pa rin siya naggagabay sa atin, nagbibigay ng kalakasan, at lalong-lalo na rin sa financial. Minsan, di ba hindi naman natin ay maiwasan na hindi tayo magipit, pero andiyan pa rin talagang Panginoon, nagsusupply sa ating mga pangailangan. Yung salamat sa Panginoon, dahil makakasama rin kami bukas sa Maragondon. Maraming salamat dahil nakakatuwa kaya na nakakatulong ka sa gawain ng Panginoon. Yun lang, salamat sa Panginoon. And amen kay Sister Nati. So meron po ba nais na humabol? And amen kay Sister Arjen. Magandang gabi sa atin lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Ganon din sa araw na ito na ika-14 na birthday ni James. Salamat sa Panginoon sa dagdag buhay na binigay ng Panginoon sa kanya. Na parang kailan lang na nung naging member kami ng church, 1 taon pa lang si James. Kaya nitong August na to maging 13 years na kaming naglilingkod sa Panginoon. Sa kasabay kong na-baptize, dalawa na lang kami ni, sa dami namin, dalawa na lang kami ni Brother Angel na natira. Kaya siguro sa maraming ang tumanggap sa Panginoon, pero talaga, iilan lang talaga matitira na na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na kasama ako doon sa patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa biyaya niya syempre. At saka salamat sa Panginoon sa dagdag kita nga sa bagong bukas na tindahan namin na kahit sabi mo na papiso-piso na bili ng mga customer. Salamat sa Panginoon kasi hindi niya hinahayaan na ma-zero sa araw-araw na di ba? Salamat sa Panginoon sa biyaya na binigay niya kasi karamihan talaga sa mga hinahanap nun ng mga customer yung sigarilyo at saka yung alak. Tapos sinasabi ko na wala nga kaming tinda na ganun. Sabi nung kapitbahay namin, dapat daw nagtitinda din kami daw ng ganun kasi malaki nga daw yung kita doon sa sigarilyo at saka sa alak. Sabi namin, huwag na ipaubayan na namin yun sa ibang tindahan. Sabi niyo, sayang din daw yung kikitain. Kaya sabi ko, siyempre kung tayo mga Kristiyano, kung sakita lang, kung yun ang natin, di ba parang hindi tayo nanindigan sa pananampalataya natin sa Panginoon na wag yung mga bisyo na yun. Parang sinusuportahan din natin yung mga yung bisyo nila. Kaya salamat sa Panginoon na hindi niya hinahayaan na ma-tempt tayo doon na magbenta ng ganon. Kaya yung mga ibang na nasasanay rin sila na pagbibili sila, pag nagtanong niya, nabibili daw ng sigarilyo, sabi nung isa, wala silang sigarilyo tsaka alak yan. Kaya alam na nila na wala kaming tinda na ganun. Kaya salamat talaga sa Panginoon kasi sa buhay natin ngayon, marami mang problema tsaka mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Kung tatalikuran natin yung Panginoon, wala talaga tayo kasi yung Panginoon, mawala man tayo dito sa church, mananatili pa rin siyang Panginoon, pero tayo, 'di ba, kung wala tayong Panginoon, saan tayo kaya salamat sa Panginoon na ginamit niya si Nanay Glo na maligtas ako, tsaka syempre sa kaligtasan pa lang na yun, salamat sa Panginoon na sa biyaya niya na nandito tayo kasi syempre kung may mga problema na dumating sa buhay natin, kung wala talaga tayong Panginoon, ano na lang gagawin natin, di ba? Kasi karamihan sa mga unbeliever, pag may problema na dumating, di ba? Ang isang solusyon nila, yung wakasan na lang yung buhay. Pero salamat sa Panginoon sa kaligayahan na binibigay niya sa atin na may pera man na wala, patuloy tayo naglilingkod sa Kanya. Kasi syempre iba pa rin yung kaligayahan na nanggagaling sa Panginoon. Kasi hindi yung kaligayahan nanggagaling sa Panginoon, may pera man o wala, masaya pa rin tayo kaysa naman kasi iba yung kaligayahan na na nanggaling sa sanlibutan. Pag halimbawa tayo na lang mag-isa, andyan pa rin yung kalungkutan.
kung wala na yung mga kasama na natin sa sanlibutan. Hindi katulad pag nasa Panginoon tayo. Mag-isa man tayo, kung nasa bahay lang tayo, maligaya pa rin tayo. Basta patuloy lang tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya niya na kahit na ako lang mag-isa, na nag-guide sa mga bata kasi malayo nga yung papa nila. Salamat dahil na nag-guide ko sila. Lumaki sila ng ganyan kasi sabi nga nung isang matanda na tagalabas, sabi niya, yung panganay mo ba, ilang taon na? Anong grade na? Sabi ko, grade 11 niya. Sabi niya, parang kailan lang mga bata, mga baby pa daw yung tapos ngayon grade 11 na daw si Aryan. Kaya salamat sa Panginoon na lumalaki sila, na patuloy naglilingkod, syempre sa Panginoon. Syempre sa biyaya din yun ng Panginoon na binibigay niya para patuloy din na maglingkod yung mga bata. Tsaka yung kaligayahan din ng mga bata na nandito sa church, hindi matutumbasan yun ng pera. Tsaka salamat din sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya kay Mark at saka sa guidance ng Panginoon dun sa kanya na hindi hinahayaan ng Panginoon na magkasakit. Ganon din sa mga member na patuloy na naglilingkod at saka kay Pastor sa mga encouragement ni Pastor sa atin ng mga member. Salamat sa atin lahat dahil sa biyaya ng Panginoon, patuloy lang tayo maglingkod sa Kanya para dumating man siya kasi makita mo talaga ngayon sa social media na yun nga sabi ni Pastor, active nga talaga si Satan na parang parang pinopromote din nila na parang Panginoon talaga na Satan is our savior. Ganun parang di ba parang wala talaga parang yung mga nagpo-promote na ganun parang hindi ba nag-iisip na si Satan yun daw ang savior nila. Kaya pag ka talaga sa sanlibutan, pag gumawa tayo ng kasalanan, parang binubulag tayo ni Satan na yung ginagawa pala natin, kamalian na. Pero parang ni Satan, tama yung ginagawa natin. Pero salamat sa atin na mga Kristiyano na may Panginoon, dahil yung mga pag may pagkakamali tayo nagagawa, meron sa atin na mali ang ginagawa mo, kaya na itatama natin yung mga pagkakamali na yun. Kaya salamat sa lahat sa kalakasan at saka sa lahat ng biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. And amen kay Sister Arjen at sa mga nauna pong nagbigay ng kanilang pasasalamat at patuto sa Panginoon. So amen po yon at pagpapala na po yun sa atin, no? Amen. So ngayon naman po para po sa karagdagang pagpapala po, kami po ang TSW1 na handog po ng isang munting awitin po, mga kapatid. Amen.
Yan, amen po sa awitin at mensahe po na meron po tayo sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Ngayon naman po, para po sa mahalagang pagpapala po sa gabing ito, narito po ang ating preacher, Brother Dennis, para po sa mensahe po ng ating Panginoon. Amen. Hello. Yan naman po, isang mapagpalang Friday night sa atin, challenge night, ano? So, salamat po sa mga nag-testimony. Okay, so magandang no, yung katulad ng share ni Pastor nung nakaraan. Di ba yun nga yung mga satanista. Talagang sila ay nagbabahagi rin ng kanilang sariling katuruan. No? So, minsan nakakalungkot sa atin, parang baliwala lang yun. Kasi parang ang minsan sa atin, hindi natin nakikita yung kahalagahan talaga ng kaluluwa ng isang tao. So kung makakita ka ng gano'n na may mga satanista na nag-preach din ng kanilang katuruan, parang hindi ka nasasaktan. Pero dapat sa atin bilang isang Kristiyano, malungkot yun. Bakit? Kasi ikaw natunay na nakakaalam ng kaligtasan, hindi ka nagbabahagi, pero yung mga pupunta ng impyerno, mas proud pa kaysa sa'yo. Diba? So nakakalungkot po yun sa atin mga kapatid bilang isang, sabi nga, follower ni Kristo. Ito, isa pa, kung ikay naniniwala na ang Baptist Church ang tunay na simbahan ni Kristo, dapat hindi ka natutuwa na may mga ganun taong nagtuturo ng pagkapanginoon ni Satanas. Diba? So nakakalungkot po yun. By the way, ayan naman po ay talagang nasa Biblia. Okay? Kaya yun po ang ating pag-uusapan. So medyo pahapyaw lang doon, pero ang ating pong Bible verse ngayon is 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 17. So medyo lang natin, ihahapyaw-hapyaw na lang po natin, ano? Para mabilis po tayo. Ngayon, umpisa na po kaagad tayo dito sa verse 13. Verse 13 2 Timothy chapter 3, verse 13. Okay, sabi po dyan, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Verse 14, but ye continue in the things which you have learned and what's assured of, knowing of whom you have learned them. Verse 15, and that from a child you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect and thoroughly or truly furnished unto all good works. Okay, tayo pong manalangin saglit. Let's pray. Aming Diyos, amang dakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa challenge night na ibinigay mo sa amin ngayong Friday night, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa bawat kapatiran na naririto, Panginoon, upang makinig ng iyong salita. Panginoon, also, pinagpanalangin namin ang panahon bukas, hanggang mamaya, Panginoon, ang pagpunta po sa Maragondon. Pagpalain mo po ang bawat isa, ganun din po ang aming pastor, and also yung mga church worker din po, Panginoon, sa Maragondon. Panginoon, sa gabing ito, ikaw po ang siyang manguna. Lukuban mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito upang maunawaan po namin ang mensahe ngayong gabi. Ibaba mo po ako, Panginoon, at ikaw po ang mataas sa mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. So una po, salamat po sa ating pastor na tayo po ay muling pinagkatiwalaan po sa gabing ito na tayo po ay magturo ng challenge night. Okay? So sabi nga mga kapatid, kung mapapansin natin kahit yung dun sa pag-sharing of tracts ba ng mga demonyo, di ba, ng mga unbeliever, kung baka nakakalungkot yun di ba, na dapat tayo bilang isang Kristiyano, ay ang i-post mo naman is yung nagbibigay ka ng tracts, hindi rin yung basta-basta mag-share mo kung ano-ano. Di ba? Okay, sabi diyan, siguro ang hindi na kasi ako gumawa ng outline, no? Isa-isahin na lang po natin yung Bible verse dito. Okay? Sa verse 1 po tayo, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetousness, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy. Okay? Kung mapapansin po natin mga kapatid, ang Timothy, okay, sinulat po ito ni Paul, siguro more or less 60 AD. Okay? Hindi 60 to 70 AD.
Okay? Ngayon, kung titignan natin, anong panahon na ngayon? 2024. Kung titignan natin, sa panahon pa man ni Apostle Paul, sinasabi niya na ang tao ay ano. Ito ang mangyayari. Okay? Sabi diyan, "For men shall be lovers of their own selves." Kung titignan natin mga kapatid, ngayon, ang tao, mas mahal nilang sa kanilang sarili. Bakit? Sa maraming paraan. Tignan mo, ang tao, sino mas uunahin? Sarili o yung makatulong sa iba? Sarili mo. At minsan, kahit Kristiyano, ay nangyayari sa atin ito. Lalo na kung hindi ka tapat sa gawain ng Panginoon. Paano natin mapapatunayan na kahit papaano hindi tayo makasarili? Nasa gawain ka. Plus, tumutulong ka financially sa gawain. So, ibig sabihin, kahit papaano na ibabalance mo, hindi ka nagiging makasarili lamang. Kundi, kahit papaano, ikaw ay tumutulong sa gawain ng Panginoon. Okay, so yan po ang sabi men shall be lovers of their own selves. Okay, baka sabihin, men lang. Lahat po ito. Karamihan po, pag sinabing men, man, kapag yan po ay ipanangaral na, ay ipinapatukoy na rin po yan kahit sa babae. Kaya tingnan na niya, "For what shall profit a man if he shall gain?" Di lalaki lang pala. Hindi, pati babae. Lahat po yan. Okay? "Shall be lovers of their own selves, covetous, madamot, boasters, proud, blasphemers, disobedient to their parents." Ibig sabihin, ang tao pagdating ng araw ay mapag-imbot, madamot, mayabang, boasters, mapagmataas, and blasphemers, namumusong sa Diyos, and disobedient to their parents. Tandaan natin, kung ang tao, ang bata ay hindi mo tuturuan sa paglaki sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, ang bata ay may sin nature din yan eh. Okay? Ano mangyayari dyan? Pagtanda niyan, sigurado, susuwayin ka niyan. Pero salamat tayo kasi may mga bata pa, may kabataan sa simbahan na yung mga adult, dinadala nila. Salamat po sa Panginoon at salamat sa pagtsatsaga mo. Diba? Sabi diyan, "Unthankful, unholy, without natural affection." Ito ang makakalungkot minsan, ang tao walang pagmamahal na natural sa kapwa niya tao. Darating ang panahon na, siguro kasi kung titignan natin, ito, sinabi ito ni Apostle Paul, AD 60. Isipin mo kung yung panahon na yon nangyayari ito, mas lalo na ngayon, mas demonyo na ang ugali ng tao ngayon. Tandaan natin yan. At mas marami nang naimbentong uri ng kasalanan ngayon kaysa sa panahon ni Apostle Paul. So ibig sabihin, makikita natin, kung sa mas maraming chance pwedeng gumawa ng kasalanan ng tao ngayon kaysa noon. Okay? Sabi diyan, false truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those who are good. Kaya kung titignan natin, ang normal sa tao, hindi paggawa ng mabuti. Diba? Sa normal na tao, yung unbeliever, ang normal na gawain niya na paggawa ng masama. Okay? Kaya nga sabi diyan, traitors, diba? Traidor, heady, high-minded, ibig sabihin, mainitin ang ulo. And then what? Lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya yun po nakakalungkot kapag ang isang tao ang naging materialistic, yan na lovers of what? Pleasures. And then also what? Than lovers of God. Kaya nga tandaan natin, walang masama kung ikaw ay magkaroon ng mga bagay. Hindi problema yan eh. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, hindi rin masama magkaroon ng pera. Okay? Pero yung motibo mo pag meron ka ng pera, ayun ang masama. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, money is the root of all evil. Nagiging ugat lang. Pero sa money mismo, walang masama. Pero kung paano mo gagastusin yan, kung paano mo ituturing ang pera, yan na ang masama. Okay? Kaya nga sabi niya more than lovers of God. Ayan po nakakalungkot. Kung titignan natin, although sabihin na lang natin, maraming may nakakakilala sa Diyos, naniniwalang may Diyos, pero bibihira lang ang tunay na nagmamahal at kumikilala sa Diyos. Tandaan po natin yan. Okay? Having form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. And then sabi diyan, in verse 6, For this sort are they which creep into the houses. Kaya tatandaan natin itong mga bagay na ito, itong mga ugali ng tao, tandaan nyo, sabi diyan, gumagapang na saan? Sa ating mga tahanan. Kaya kung tatandaan natin, kung ang tao hindi natin ililid sa Panginoon,
Tandaan mo, ang kasamaan gumagapang. Ang sabi pa nga, nasa bahay mo na. Okay, kaya sabi niya, For of this sort are they which creepeth into houses, and live captive, silly woman laden with sin, led away with the what? Divers lusts. Okay, so napakadelikado po mga kapatid. Kaya nga sabi diyan, ever learning and never able to what? To come to the knowledge of truth. Kaya nga tatandaan natin na, pag ang isang tao rin, puro pag-aaral lang inatupag. Ito Although walang masama sa pag-aaral. Pero kung ikaw puro pag-aaral ang inatupag mo, anong sabi ng Bible? Nasa next phrase, and never able to what? To come to the knowledge of truth. Kaya nga tignan niya, di ba sabi, minsan, kapag sobra, masama. Tandaan mo, pag sobrang talino na ng tao, delikado yan. Bakit? Hindi na magtitiwala sa Diyos yan Bakit? Feeling niya, siya na ang pinakamatalino. At ngayon, kung ikaw na ang pinakamatalino, magtitiwala ka pa sa iba? Hindi na. Magtitiwala ka pa sa Diyos? Hindi na. Kung ayun ang pag-isip mo, bakit? Ikaw na ang pinakamatalino Kaya nga sabi niya, ever learning and never able, sabi niya, proclaims learning that which is wrong. Kaya tandaan natin, hindi lahat ng pag-aaral tama. Okay? May pag-aaral na ililid ka sa mali. Kaya nga pasalamat tayo mga kapatid, ang Panginoon dinala tayo sa simbahan na tama ang turo, tama ang aral. Tandaan natin, hindi porket devoted ka sa simbahan mo, ibig sabihin tama ang pananampalataya mo. Ang daming tao na mas devoted pa kaysa sa'yo. But it doesn't mean their faith is truth, is right. Okay? Kahit gaano pa sino magsimba, pero kung ang pananampalataya nila ay Sabi nga, yes, they are sincerely serving their church, but they are sincerely wrong. Tandaan po natin yan mga batid Okay, so mamaya ititignan natin po dito yung sa may, ang pinakabibigyan po nating pansin is yung hanggang verse 13 to 17. Sinashare ko lamang po para at least mayroon tayong konting background po sa buong Bible verse, okay? But now Jannes and Jambres withstood Moses. Kaya nga ito po yung yung sa trivia po, di ba, nung nakaraan, yung sa mga bata sa Maragondon, may trivia tayo. Sino yung dalawang mangkukulam sa pano ni Moses? Ito po yun. Okay? Sabi niya now Jannes and Jambres withstood Moses. Di ba? Kaya nga sabi, sino yung kumalaban kay Moses na dalawang mangkukulam rin? Si Jannes at Jambres. Okay? Withstood Moses. So do this also resist the truth. Kaya nga sila, isipin mo, magagaling na tao yun mga mangkukulam yun. Pero nilalabanan nilang katotohanan. Okay? Kaya nga sabi diyan, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Kaya nga sabi diyan, ito medyo malalim po kasi yung tinatawag na reprobates. Ibig sabihin talagang itinakwil na ng Diyos sa pananampalataya. At nakakalungkot po yan mga kapatid kapag ikaw, although ang Diyos is loving God, yes, walang problema doon. Pero yung pag sinabing reprobate, nakakatakot po yan mga kapatid. Di ba? Mga reprobate, sabi niyan concerning the faith, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifested unto all men. Kaya kung makikita natin, ano bang nangyari doon sa dalawang mangkukulam? Di ba sila'y napahiya? Bakit? Yung ginawa nilang ahas, kinain ng ahas ni Moses. So napahiya sila sa ating Panginoon. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men. And theirs also was, but you have fully known my doctrine. Ito na. Kasi tandaan natin itong Bible verse po na ito, yung Timothy, 1 and 2 Timothy, babala po ito ni Apostle Paul kay Timothy. Bakit? Kasi tandaan si Timothy, una, batang pastor. Pangalawa, sa panahon nila, marami nang nagtuturo ng kung ano-anong klaseng doktrina. Now, which is, hindi naman tinuro ng Panginoon. Okay, tignan natin. But you have fully known my doctrine. Okay? Ano ba ito? Ibig sabihin, natutunan ni Timothy ang katuruan ni Apostle Paul. Ngayon, tandaan natin kanino bang katuruan ang katuruan ni Apostle Paul? Sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. At sabi naman ng Panginoong Jesucristo, for my doctrine is not mine own, but of my Father. So, ibig sabihin,
ang doktrina na itinuturo ni Paul ay doktrina ng Diyos. Okay? Doktrina ni Kristo, ng Panginoong Jesucristo at doktrina ni Apostle Paul at ang doktrina natin ay katuruan ng Diyos. Tandaan natin yan Sabi yan, but you have fully known my doctrine. Ibig sabihin yung katuruan ng Panginoon na natutunan ni Timothy kay Apostle Paul. Ang sabi diyan, known my doctrine, many of manners of life, purpose, faith, long-suffering, charity, and patience. Kung titignan natin, alam ni Apostle ni Timothy ang buhay ni Apostle Paul. Bakit? Magkasama sila Okay? So, ibig sabihin, yung pamamalakad, yung kung anong klaseng merong buhay si Apostle Paul, nalalaman ni Timothy. Bakit? Kasi kasama niya. And what? Kung ano ang kanyang purpose, kung ano ang kanyang hangarin. Ano ba ang hangarin ni Apostle Paul? Magturo ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi diyan, long-suffering, yung pagtitiis ni Apostle Paul. Kasi kung titignan natin sa Acts, si Apostle Paul po ay nagdumaan sa napakaraming sitwasyon kung saan siya ay pinipersecute. Kaya long-suffering. Okay? And then, charity. Alam ni Timothy ang pag-ibig ni Apostle Paul. At alam niya rin ng patience ni Apostle Paul. Kaya nga sabi diyan, persecutions, affliction, which came unto me at Antioch, Iconium, Lystra, what persecution I endured, but out of them all, the Lord delivered me. So, ibig sabihin, tanda natin si Apostle Paul po, napakarami niyang dinaanan na persecution. Pero ang sabi niya, sa lahat ng persecution na yon, siya ay iniligtas ng Diyos. So, walang doubt doon, O, next verse tayo. Verse 13, ito po ang pinakamaganda na. Okay? So, dito tayo mag-focus. Okay? But evil men and seducers shall wax worse and worse. Okay? Tignan ninyo But evil men, ngunit ang masasamang tao at mga mapang-akit, okay, seducers, ay dadami. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo magtataka kung bakit may mga tao, o may mga katuruan ng demonyo at dumadami sila. Bakit? Yan ay sinabi ng Biblia. Okay? Kaya kung ano ang nakasulat dito, matutupad yon. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, dapat huwag kang magpapakompromise doon. Okay? Kasi minsan, halimbawa, may argument, di ba? Kahit anong gawin natin Kristiyano, ang LGBT, law, matutupad yan. Kahit anong gawin mo. So ikaw ba magpapakompromise ka o ipaglalaban mo pa rin? Dapat ipaglaban mo pa rin. Huwag kang magpapakompromise. Bakit? Kasi pag yan ay hinayaan mo lang, although yan ay, kumbaga sa foreknowledge ng Diyos, alam niyang matutupad yan. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, dapat huwag ka lang basta-basta pumayag na yung mga bakla ikakasal sa simbahan. Darating yan, hindi mo mapipigilan yan, pero dapat at least ipinaglaban mo yung pananampalataya mo. Okay? Kaya sabi diyan, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So, ibig sabihin mga kapatid, sa mga taong ito, sa mga manlolokong ito, ay maraming maniniwala. Okay? Kaya kung titignan ninyo, kung minsan, kung sino pa yung mga kulto, sila pa yung mararami. Bakit? Ayun din ang sabi, shall wax more and more. So, dadami. At mas titindi ang kasamahan ng tao. Okay? And being deceived at sila maluloko. Okay? Kaya nga sabi diyan, but you. Okay? Ibig sabihin, sino ang pinapatukuyan ni Apostle Paul dito? Si Timothy. Ngayon, in general, kapag sinabi nating Biblia, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Okay? Titignan natin Ngayon, iunawain natin ito na ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Okay, sabi diyan, sabi ng Panginoon, but you continue in the things which you have learned and have assured of, knowing of whom you have learned them. Ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano,
Okay? Especially bilang isang Baptist, dapat magpatuloy ka sa kung ano ang natutunan mo. Okay? Magpatuloy ka. Walang sinabi ang Panginoon na pag ma-discourage ka, umatras ka. Wala. Ang sabi ng Panginoon, but you continue in the things which you have learned. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, bagaman marami kang marinig sa sanlibutan, o kahit dito may marinig ka, huwag kang aalis. Magpatuloy ka sa simbahan mo. Magpatuloy ka sa katuruan ng Biblia. Tandaan natin, walang sinabi, sabi ko nga, kahit ma-discourage, tandaan nyo, lahat ng Kristiyano darating sa point na ma-discourage ka. Walang pinangako ang Panginoon na ang buhay Kristiyano ay masaya lagi. Okay? So may mga point na madi-discourage ka talaga na parang ayaw mong magsimba. Pero ikaw ba, magpapadaig ka ba doon? Hindi. Anong sabi ng Bible? Continue in the things which you have learned. Okay? Kaya nga tayo, mga kapatid, kaya nga tandaan natin dapat bilang isang Kristiyano rin, na nandito tayo, na nakikinig tayo, dapat natututo tayo. Kasi tandaan natin, kung hindi ka natuto, ibig sabihin wala kang pundasyon. At kapag na-discourage ka dahil wala kang natutunan, wala kang pundasyon, pag na-discourage ka, aalis ka. Ngayon hindi natin pinag-uusapan yung kung ligtas ba o hindi. Ang pinag-uusapan natin yung paglilingkod. Okay? Sa ngayon, kung dumating ang mga discouragement, kung natuto ka, nakikinig ka, meron kang pundasyon, aalis ka? Hindi. Bakit? Meron kang pundasyon. At sino ang pundasyon mo? Si Jesus Christ. Okay? Kaya nga sabi diyan, but you continue in the things which you have learned. Tandaan natin, sabi dito sa verse 1, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Tandaan natin, darating ang panahon sa labas, ang daming mga kulto. At kung ano-ano na ang tinuturo. Pero ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Okay? Kaya nga mga kapatid, sabi niya but you continue in the things which you have learned and you have been assured of, knowing of whom you have learned them. Ibig sabihin, ito maganda. Bukod sa nakinig ka na, okay, tignan ninyo but you continue in the things which you have learned. Yung mga bagay na natutunan and have been assured, sigurado ka. Dahil na alam mo kung sino ang nagturo ng mga bagay na natutunan mo. Okay? Alam mo ang mga bagay, kilala mo yung nagturo, at alam mo yung mga bagay na itinuro niya. Sabi niya, and have been assured of, knowing of whom you have learned them. Sabi nga dyan sa commentary, Timothy had the learned word of God from Paul, even as all others did in fact, at the particular time, including the original 12, the meaning of New Covenant was given to Paul, so it had been to be learned from him. Ibig sabihin, mga kapatid, si Apostle Paul, sabi nga kumbaga sa tao, trustworthy. Bakit? Si Apostle Paul mismo ay tinawag ng Diyos maging apostle, saan? Sa mga hintil. Ngayon, ibig sabihin, yung authority, yung power, yung anointing ng Panginoon kay Apostle Paul, lihitin mo yun. At kung magturo si Apostle Paul at narinig nila, assured sila na yung narinig nila ay tama. Bakit? Si Apostle Paul ay tinawag ng Panginoon to be an apostle to what? To the Gentiles. Kaya nga sabi niyan, knowing of whom you have learned them. Ganito. Pag ang isang tao, ganito sa normal na lang, sa normal na tawag dito, yung philosophy ng tao. Halimbawa, pag ang isang taong hindi aral, turuan ka, maniniwala ka basta-basta? Yung as tao, yung normal thinking ng tao. Halimbawa, hindi tapos ng high school, maniniwala ka? Hindi ka maniniwala. Bakit? Walang pundasyon yung sinasabi mo Matuturuan mo ako ng ganitong subject, tapos ikaw mismo hindi mo natapos yan. So sa normal na tao, hindi ka makikinig. Okay? Kung yan ay graduate, maniniwala ka. Bakit? Kumbaga yung credential niyan, yung credibility niyan, tunay, hindi yung binili sa raon. Di ba? So ibig sabihin, ganun din. Kay Apostle Paul, hindi lang siya basta nagturo, kundi may sinugo siya
ng Panginoon. So yung kanyang authority, yung kanyang katuruan, sureball yun. Okay? So ibig sabihin, trustworthy yung pagtuturo at yung tinuro ni Apostle Paul. Kaya nga sabi diyan, and that from a child, you have known what? The Holy Scripture. Kaya nga mapapalad yung mga bata, ito ang maganda. Kayong mga bata, pwedeng dumating ang panahon yung mga magulang niyo mamatay. Di ba? Yung sinasabi ng pastor natin. Pero dapat yung pananampalataya mo, hindi magbabago yan. Magpapatuloy ka. Ito, yung maganda yung shinare ni Kamark nung nakaraan. Kasi sabi niya, yung sa may Mississippi daw, lugar yon sa Amerika, state siya. Yung lugar na yon namatay. Okay? So, ibig sabihin, as in talagang, kasi ang akala natin, pag sinabing Amerika, sobrang unlad. Di ba? Pero kung titignan mo talaga yung buhay sa Amerika, baka nga mas mahirap pa yung Amerika kaysa sa ibang Pilipino. Yung mga Amerikano, So, kung tinignan ko doon, ang daming simbahan, isipin nyo na sobrang lalaki, Baptist Church, sobrang laki talaga as in, walang sinabi ang mga simbahan ng Katoliko sa Amerika pagdating sa Baptist. Kahit anong simbahan, ang pinakamalaking simbahan sa Amerika, walang iba, Baptist. Kasi kung hindi nagkaroon ng freedom of religion, kung hindi pinaglaban ni John Leland yan, ang Baptist dapat ang state religion ng Amerika. Pero tayo bilang isang Baptist, naniniwala tayo sa individual soul liberty. Ibig sabihin, hayaan mo ang isang tao pumili ng kanyang relihiyon. Hindi mo pipilitin. Ngayon, ba't ba ako napunta doon? Okay? So makikita natin doon, ang lalaki ng simbahan. Pero ano yung nakakalungkot? Wala na yung tao doon. Abandonado na. Ano naman, it could be pwedeng isang reason doon? Kasi yung matatanda namatay. At yung mga bata, hindi nagpatuloy sa simbahan. At ayun ang nakakalungkot. Kaya nga sinasabi dito ni Apostle Paul, continue. Magpatuloy ka sa mga bagay na tutunan mo sa Panginoon. Hindi sa magulang mo. Sa Panginoon ka magpatuloy. Ngayon, ang nakakalungkot ng mga kapatid, hindi lang isang simbahan ang namamatay sa Amerika. Kaya nga mapalad pa tayo dito sa Pilipinas. Kahit papaano, buhay na buhay pa ang mga Kristiyano. Ang mga Baptist. Pero makita mo sa Amerika, mga kapatid, kasi sa kabataan kasi ngayon, ang simbahan, boring na. Syempre, alam mo naman ang Baptist, tayo kumbaga, matindi tayo pagdating sa doktrina, hindi natin pinapayagan yung combo-combo dito. Kaya ngayon, ang nangyayari, yung mga kabataan ngayon, nahatak ng born again. Pero, wala namang ugat pagdating sa Panginoon. So, wala rin anong nangyayari sa mga kabataan nila. Liberal pa rin. Kaya kung titignan ninyo, anong reason kung bakit din bumagsak ang Amerika? Bakit? Hinayaan nilang maging liberal ang mga tao. Kaya bumagsak. Isipin mo, ina-allowed nila ang droga, ina-allowed nila ang pagmamariwana. Ano nangyari sa community nila? Bagsak. Okay? Tapos yung mga bata, hinahayaan nila. Ano nangyari? Bagsak. Pangalawa pa, hindi na ipinangaral talaga ang Biblia. Ano nangyari? Bagsak. Kaya nga titignan natin, in 16 to 1700 to 800, ang Amerika buhay na buhay. Bakit? Dahil sa mga Baptist, dahil sa mga Kristiyano. Pero ngayon, wala na. Babagsak na ang Amerika. Okay? So makikita natin mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Kung kayo, titignan natin, kung hindi tayo magpapatuloy, hindi tayo mangangaral ng salita ng Diyos, expect mo, uunlad ang simbahan, dadami ang mga Kristiyano, dadami yung mananampalataya, hindi. Babagsak yan. Babagsak yan. Ayun nga, nakakalungkot. Siguro, ikaw kung may time kayo, panoorin nyo. Nakakalungkot. Kasi ipinilay yung kantahan nila . Great is thy faithfulness yung kanta. Ang ganda, grabe. Pero yung pinakita ng simbahan, wala na. Alam ko ngayon, giniba na mismo yung simbahan na yun, Akron Baptist Temple. Nakakalungkot. Bakit? Kasi yung mga tao, hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, kaya sabi diyan, but you continue in the things which you have learned and have been assured of, knowing of whom you have learned them. And then sabi diyan, and that from the child you have known the Holy Scripture. Kaya tandaan natin sa mga nanay, amen yan, na hindi nyo pinagsasawaan yung anak nyo dalhin dito sa church.
Kasi kaya nga, di ba sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bakit? Kasi tandaan natin sabi sa Ecclesiastes chapter 12, remember now thy Creator, while the evil days. Yun yung verse na ang masamang araw hindi pa dumadating. Pagkat sasabihin nila, I have no pleasure in them. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na pagdating niyan, pagdanda niyan, sabihin nila, ayaw ko nang pumunta sa simbahan. Hindi ako masaya. Wala akong matagag ng pleasure. Pagkahilig, pagkagusto na pumunta sa simbahan. Ayun ang nangyari. Kapag ang mga anak nyo, o kaming mga anak nyo, mga tatay at kahit sino, pag hindi mo sinanay ang sarili mo na pumunta sa simbahan, darating ang araw, ayaw mo na magsimba, as if na parang hindi ka nakakinig ng salita ng Diyos. At ayan pong nakakalungkot, mga kapatid. Kaya sabi diyan, and that from a child you have known the Holy Scripture. Kaya nga tandaan nyo mapapalad yung mga bata na lumaki sa church. Magpasalamat kayo. Tandaan nyo yung mga anak, it could be pwedeng kayo, hindi sila ngayon. Hindi nila naiintindihan yung kahalagahan na dinadala nyo sila. Okay, wait lang Okay? So it could be pwede ngayon, yung mga batang yan, hindi nila naintindihan kung bakit sila dinadala. Pero ikaw bilang ang magulang, alam mo ang purpose mo kung bakit mo sila dinadala. Salamat sa Panginoon. Kasi bagaman ngayon hindi nila naintindihan, pero pag namatay kayo, hindi ko naman sinasabing mamatay na kayo although lahat naman tayo darating dyan. Pero yung pasasalamat nila dahil dinala mo sila. Ang sabi nila, papasalamat ako kay Sister Blanc kasi kay nanay, kay Blanc, sa mama ko kasi dinadala niya kami sa simbahan. Maganda yung ganung testimony. Okay? So, kahit bata pa yan, huwag mong hayaan na sila naglalaho lang. Idalin mo sila sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi dyan, and that from a child, you have known the Holy Scripture. Of course, si Timothy, ang lola niya, Kristiyano. Dinadala niya lagi sa Panginoon. Kaya nga mapalad talaga ng mga lola at mga nanay na dinadala niyo yung anak niya sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, wag niyong pagkakasawaan na yung apo niyo, yung anak ninyo, dalhin niyo sa gawain ng Panginoon. Wag na wag. Kasi tanda mo, pag yan pinagsawaan mo, tandaan mo, hindi mo makokontrol yan. Diba? Ayan naman sabi ng pastor natin pag yan hindi mo dinala sa simbahan, hindi mo kayang kontrolin yan, may sarili ng buhay yan, iiwanan ka yan. Pero kung yan ay lumaki sa gawain ng Panginoon, katakot sa Diyos, hindi ka iiwanan yan. Okay? Kaya sabi diyan, and that from a child you have known the Holy Scripture, and which are able to make thee wise. Ano daw ang magpapatalino sa tao, ang magbibigay ng katalinuhan, karunungan? Salita ng Diyos. Sabi niya, the Holy Scripture, which, kanino patungkol itong which? Doon sa Holy Scripture. Okay? Which are able to make you wise unto salvation. Tandaan natin ang pinakasentro ng Biblia, kung pag-aaralan natin, babasahin natin mga kapatid, ang talagang sentro ng Biblia, walang iba sino? Si Jesus Christ. O sino ba ang kaligtasan natin? Si Jesus Christ. Sabi diyan, which able to make the wise unto salvation. Tandaan natin, kapag binasa natin ang Biblia, although yan ay iba-ibang panahon sinulat at ibang-ibang ang nagsulat, pero lahat yan ay pupunto pa rin kanino? Kay Jesus Christ. Kaya titignan natin kahit yung Genesis 1:1, alam niyo ba kung kanino patungkol yun? Sa Panginoon pa rin. Kasi di ba yung sa YouTube, di ba yung sabi na Bereshit, Berak, Elohim? Bereshit, Berak, Elohim, in the beginning God. Kung titignan natin, yung behold the nail, behold the hand, behold the nail. Yung Aleph, yung word ng God, kung titignan natin, ang pinapatungkulan kahit sa Genesis 1:1 ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. So makikita natin, ang Bible talaga
ang tungo niya na ano? Sino? Si Kristo. Okay? Kaya nga sabi diyan, and from the child you have known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. Ayan salvation pa ang tinutukoy diyan. Pero alam nyo, ang tao, kaya nga sinabi, nung nakarang kong tinuro, di ba? Ang sabi ni Job, saan ba mahanap ang katalinuhan? Di ba? Ang sabi doon, at sumagot ang kataas-taasan, hindi sa kataas-taasan mahanap ang katalinuhan. Anong sinabi doon sa last verse na yon? But fear unto the Lord, that is what? The beginning of fear unto the Lord is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin, ang pagkatakot sa Diyos, ang tunay na katalinuhan, hindi yung nakapagtapos ka. Ang tunay na matalino ay yung may takot at may pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Okay? Kaya nga sabi niya wise unto salvation, through faith, which is in Christ Jesus. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, tinuturo natin, ang kaligtasan, hindi matatagpuan kung saan-saan. Hindi mo matatagpuan sa mabuting gawa. Hindi mo mapupuntahan sa kung anong klaseng simbahan. Matatagpuan mo ang kaligtasan kanino? Kay Kristo. At ayan ang tinuturo natin. Tandaan mo, pag ang simbahan ay hindi itinuturo na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas, kulto ang simbahan na yan. Tandaan natin, kahit sino pa yan, kahit kilala pang simbahan yan, pag sila ay nagtuturo na ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, kulto ang simbahan. Ibig sabihin, sila ay nagtuturo ng maling aral. Tandaan nyo kahit sinong pastor na nagsasabi, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas, hindi pastor ang tawag yan. Tandaan natin, false prophet yan. Sila ay nagtuturo ng maling katuruan. Ang sabi ng Bible, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Hindi sa pastor, hindi ang relihiyon, hindi yon sino pa man, kundi si Kristo. Kaya nga tandaan natin ayan ang itinuturo ng Bible. At ayan ang itinuturo nating mga Baptist na si Jesus Christ lamang ang tanging tagapagligtas. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka sa Panginoon. Wala nang iba pa. Kaya nga sabi yan, true faith which is in Christ Jesus. Ngayon, ito na. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, instruction in righteousness, that a man of God may be truly furnished unto all good works. Titignan natin isa-isayin natin to. Sabi diyan, all Scripture is given by the inspiration of God. Ibig sabihin, ang Biblia po ay inspired by God. Tandaan natin. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagsulat at ang Diyos binigyan niya ng buhay ang kanyang salita. Kaya nga tandaan natin every time na maririnig mo ang salita ng Diyos, hindi buhay, hindi patay yan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Bakit? Ang sabi ng Diyos, for all Scripture is given by the inspiration of God. So every time na ipinapangaral ang salita ng Diyos, yan po ay buhay. Bakit? It is God's inspired book. Kaya sabi niya the Greek says, all Scripture is God-breathed. Ibig sabihin, ang salita ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. Kaya nga sabi, ano bang sabi ng Bible? For the word of God is like an two-edged sword. That what? Itinutusok ang pinakakaloob-looban ng iyong puso. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Okay? Kaya nga sabi diyan, ano ba ang Bible? It is profitable for what? Doctrine. Kaya nga tandaan natin ang katuruan ng Baptist, hindi kinukuha kung saan-saan. Ang katuruan natin ay nasa Biblia. Hindi tayo katulad ng Iglesia ni Manalo na ang kanilang katuruan nasa pasugo, hindi sa Biblia. Hindi tayo katulad ng mga Katoliko na ang katuruan nila na nasa Nicene Creed. Okay? Ang ating turo ay nasaan? Nasa Biblia. Kaya tandaan natin, ang simbahan na hindi nagtuturo ng Bible alone, ibig sabihin dapat ang pananampalataya mo based sa Bible. Pag yan ang nagtuturo ng hindi based sa Bible, tandaan mo yaan ay maling simbahan. Tandaan natin yan. Kaya nga sabi niya
it is what? Profitable for doctrine. Kaya nga sabi niya na, all we believe, teach, and do must be based squarely on the Scripture. So, ibig sabihin, dapat ang lahat ng katuruan natin, lahat ng paniniwala natin, lahat ng ginagawa natin ay based saan? Sa Biblia. Kaya nga tandaan natin na, pag may nagtuturo at hindi nagbubukas ng Bible, delikado yun. Tapos, puro comment niya na lang ang narinig mo. Hindi na yung sinasabi ng Bible. Okay, kaya sabi niya na, all we believe, teach, and do must be squarely on, or must be rooted in what? Scripture. Kaya tandaan natin na ang ating pananampalataya nakabase sa Biblia. Kaya kung titignan natin, wala tayo ditong creed na nakalagay lahat. Ito ang pananampalataya ng Baptist. Hindi natin basta-basta ginagawa. Bakit? Tayo ay naniniwala lamang saan? Sa Bible. At hindi tayo nakikigaya ng pananampalataya sa ibang simbahan. May sarili tayong pananampalataya. At ang pananampalataya na yan ay pananampalataya na galing sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi diyan, verse 16, and is profitable for doctrine. Kaya kung nais natin na matuto ng Biblia, ng doktrina ng Panginoon, magbabasa tayo ng Bible. Hindi mo matututunan yan kung saan-saan. Tandaan nyo doon ka pa rin mag-stick sa Bible. Kaya sabi ni Pastor, sabi niya, si Pastor, ang dami niyang libro. Napakarami yung libro. Pero hindi niya doon inilalaga kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya must be based on what? The Bible. Kaya kahit ako rin, although marami akong nabiling libro, pero hindi yun. Ang pananampalataya natin, based pa rin saan? Sa Bible. Kaya nga sabi diyan, profitable for doctrine and then for what? Reproof. Ibig sabihin, tanda natin, ang Bible pala, hindi lang din basta nagtuturo. Okay? Hindi lang din basta nagtuturo ng doktrina. Kundi ang Bible, nire-rebuke din tayo. Okay? Kaya nga sabi, kung tayo nagkakasala, anong ginagawa? Nire-rebuke tayo. Bakit? Kasi ang Bible ay God's holy word. At ang salita ng Diyos, itutuwid ang buhay ng Kristiyano. Okay? Kaya sabi niya na, reproof proclaims the use of the word of God in setting direction. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos hindi lang napapakinggan. Ang salita ng Diyos ay tinatama rin tayo. Okay? Kaya nga sabi diyan, for correction refers to restoration. Okay, so ibig sabihin, ang Bible, una, inspired. Pangalawa, profitable for doctrine. And then pangatlo, for reproof, for correction. Kaya tandaan natin ang Bible hindi ka binobola. Kung ikaw ay mali, tuturuan ka ng Bible na itama mo yung pagkakamali mo. Tuturuan tayo ng Panginoon na itama. Bakit? Ang salita ng Diyos ay hindi pang bobola. Ang sabi diyan, it is for what? Reproof, and then also what? For correction. Ibig sabihin pala, ang salita ng Diyos ay binabago ang buhay natin. Okay? Okay, tandaan natin baka ma-misinterpret natin. Pag sinabi natin salita ng Diyos, sino yon? Ang Panginoon. Directly. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesucristo, binabago niya ang buhay natin. Kasi tandaan mo, kahit basahin mo ang Bible, kung hindi ka naman kinasihan ng Panginoon, hindi ka babaguhin ng Diyos. Dapat, iyan ay must be based upon what? Conviction of the Holy Spirit. Ngayon, kung ikaw ay kino-convict ng Holy Spirit, yan ay gagawin mo. Kaya nga sabi diyan, it is what? For correction. Tandaan mo, kahit basahin mo yan, kung hindi ka naman nilukuban ng Panginoon, o hindi ka naman minove ng Panginoon, kahit, tanda natin ang dami ring nagbabasa ng Bible, hindi lang Kristiyano, kahit kung sino-sino. Pero hindi sila nako-convert, hindi sila nako-convict. Bakit? Walang pagkilos ng Panginoon Okay? Kaya nga sabi diyan, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, tinatama tayo. Kaya nga, every time na magkamali tayo, magkasala tayo, ang pastor nagtuturo ng correction. At bilang ikaw, kino-correct tayo, hindi ka dapat mag-retaliate. Okay? Tayo ay magpapasakop sa Panginoon. And then sabi, for instruction in holiness. Ibig sabihin, ang Biblia ay tinuturuan tayo
ang Panginoon, tinuturuan tayo patungo sa kabanalan. Tandaan natin although ang Kristiyano nagkakasala, tandaan natin na sabi nga, walang sinless perfection. Tandaan mo, nung niligtas ka ng Diyos, ang tinanggal ng Diyos, yung kaparusahan ng kasalanan. Pero walang sinabi na yung ikaw iniligtas ng Diyos, tinanggal yung pagkakasala mo. Nagkakasala ka pa rin. Tandaan natin na walang Kristiyanong hindi nagkakasala. Kaya nga kalokohan yung mga banal-banalan. Tandaan natin na lahat ng Kristiyano nagkakasala. Pero yung kaparusahan ng kasalanan, patungo sa impyerno, tinanggal ng Diyos yun. Ngayon, ano ang hindi tinanggal? Yung paggawa mo ng kasalanan. Kahit niligtas ka ng Panginoon, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. At ano pang hindi tinanggal? Yung kaparusahan ng consequences na ginawa mong kasalanan. Tandaan natin, kaya sabi, whom the Lord loveth, He chasteneth. Kaya kung nagkakasala ka, kinokorek ka ng Panginoon. Hindi para pumunta ng impyerno, kasi wala na nga yun eh. Ang problema na lang ngayon is yung pag ang Kristiyano nagkasala, tandaan natin, although hindi ka napupunta ng impyerno, pero may pagpapalo pa rin. Kaya nga kung hindi ka sumunod sa Panginoon, papaluin ka niya. Pero it doesn't mean napupunta ka ng impyerno, kasi wala na nga yun eh. So, ibig sabihin, ang Panginoon tayo ay ini-instruct, tinuturuan, patungo saan? Sa kabanalan. Kaya nga dapat talaga, ang chronological order niya, nung ikaw ay naligtas, ang patungo ng isang talagang tumanggap sa Panginoon, patungong kabanalan. Tandaan ko ulitan natin, patungong kabanalan, walang sinasabing hindi na nagkakasala, kundi patungo sa kabanalan. Okay? Kaya sabi diyan, that a man of God may be perfect, truly furnished into all good works. Tandaan natin baka sabihin nyo, perfect hindi nagkakasala. Hindi po. Kundi matured sa pananampalataya. That the man of God may be matured, truly furnished, properly understand the word of which that then produce good fruit. Ibig sabihin, truly furnished unto all good works. Kaya mayroong Bible, may warning si Apostle Paul kay Timothy, upang si Timothy ay lumakad ng naayon sa Panginoon. So, ganoon din dapat tayo bilang isang anak ng Diyos. Dapat tayo ay lumakad tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, I hope may mga natutunan tayo mga kapatid. So, hindi ko na po sinulat kasi medyo naubusan din talaga po ako ng topic. Pero I hope sana po naintindihan natin na tayong bilang isang anak ng Diyos, magpatuloy po tayo. Tandaan natin it doesn't mean na bago sa pandinig mo, tama na. Kasi tandaan nyo, may mga taon minsan na darating simbahan na mas magmamagaling. Magtuturo ng kung ano-ano. Hindi porket bago sa pandinig mo, ibig sabihin tama. Tandaan natin, mag-stick ka pa rin sa Bible. Kahit anong turo ang marinig mo dyan, huwag mong paniniwalaan. Mag-aral ka ng Bible. Magpatuloy ka kahit anong discouragement. Sabi, dahil natutunan mo, magpapatuloy ka sa Panginoon. Okay? At yung natutunan natin sa Panginoon, yung salita niya, it will lead to what? To righteousness. So yun lamang po. Amen po sa mensahe po ng ating Panginoon at salamat po kay Brother Dennis sa pagbahagi. Naway maging pagpapala po at lesson po sa bawat isa sa atin yan yung ating mensahe po sa gabing ito mga kapatid at purihin po natin ating Panginoon mga kapatid. Amen. So ngayon naman po tayo lahat mga kapatid at tayo po ay umawit sa ating Panginoon kasabay po ng ating pagbibigay ng handog sa ating Panginoon. Awitin po natin ang give thanks. And amen. Amen. Give thanks with a grateful heart. Amen. Ready? Ready, sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because His given Jesus Christ.
Yan, amen po. No? Bago po tayo sa ating closing prayer po, so magkakaroon din po tayo ng special offering po para po sa graba po dun sa ating sa DL Farm po, mga kapatid. Amen? Yan, iikot na lang po ni Brother Jeff po. And amen po. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa challenge night na meron kami. At lalo na, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, sa iyo, Panginoon, upang sumamba at makinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. At maraming salamat din, Panginoon, sa mensahe po na meron kami, Panginoon, na maging pagpapala po to sa amin, Panginoon, spiritual. At ganyan din, Panginoon, sa nagbahagi na ito, naway bigyan niyo po siya ng paggabay, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagbabahagi na yung mensahe, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sa offering na meron po kami, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ito, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa munting sakripisyo po na meron kami, Panginoon, para po sa DL Farm, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon. At ito po, Panginoon, malaking bagay po at makatulong po ito sa iyong gawain, Panginoon. Lalo na po dun sa mga workers, sa ating pastor, and then dun po, Panginoon, sa kabuuan ng DL Farm, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon, yung aming pagbibigay handog sa iyo, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sa gawain po bukas, Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang aming pastor, and then yung mga workers po, Panginoon, doon, Panginoon, sa gawain, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa mga pupunta doon, Panginoon, ng mga miyembro, Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, naway bigyan niyo po sila, Panginoon, ng safe na travel, Panginoon, papunta doon sa Maragondon, at bigyan niyo po sila doon, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon, sa mga gawain po doon, Panginoon, at pagpalaan niyo po bawat isa, Panginoon. At kami mga miyembro, Panginoon, naway makatulong kami, Panginoon, sa ibang bagay, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po muli, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng safe na sa kanya-kanyang pag-uwi, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ito po yung aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, amen po, mga kapatid, and God bless po.